Good day mga kabomboms booklet. Ang dami ko nababasang comments regarding sa may Gcrypto, hindi daw sila makapag-withdraw or hindi sila makapag-cash in dahil meron nagpa-pump na error message na null. So today, tuturo ko sa inyo kung paano natin masusolusyonan yan. So dito pumunta ako sa may Google and itatype lang natin dito yung Gcash Help Center dahil magsasabit tayo ng ticket. And don't worry dahil kapag ganito, mas mabilis mabibigyan ng solution ng ating problem with the help of customer service ng Gcash, okay? So, kailangan talaga natin to para ma-address yung issue ng ating account. So, i-type na natin dito yung Gcash Help Center and i-tap lang natin. Then, habang hinihintay pa natin mag-load mga kabomboms, huwag niyong kalimutan, like, subscribe, and hit the notification bell for good luck. So, itong contact us. Under nitong Gcash Help Center, makikita natin dito sa Bid a Ticket and Contact Us. Yung Contact Us yung pipiliin natin. And dito, itap na natin itong Chat with Gigi and huwag kayong mag-skip dahil step by step kung ituturo sa inyo kung ano yung mga dapat yung sabihin dahil hindi lang mismo form yung ibibigay. Dati kasi form lang yung sinasagutan natin. Ngayon talaga, tinatanong na tayo ni Gigi regarding dun sa problem natin, okay? So, meron tayong mga dapat isagot and don't worry dahil kahit di kayo marunong mag-English, okay lang yan. Pwede nyo naman nang kopyahin yung mga isasagot natin dito, okay? And kung meron kayong mga hindi maintindihan, pwede nyo naman yan iwan sa ating comment section at syempre pag may time kami, bibigyan namin ng kasagutan yan. So, dito after tayo i-greet ni Gigi, ang ilalagay na agad natin dito sa may message or dito sa may box kung saan magta-type tayo ng message ay yung mismo problem na natin. So, dahil lang nababasa nga natin kapag meron tayong ginagawang transaction sa ating Gcrypto ng Gcash ay yung null message. So, yun yung ilalagay natin dito. Okay? Pero kung meron naman kayong specific na nababasa or meron nagpo-prompt na message dun sa inyong mismong Gcash, yun yung ilagay nyo dito. Okay? Pero dahil ito yung mas madaming comments or ito yung mas maraming message na nababasa ko sa may comment section, so ito yung ilalagay ko dito, okay? So, null Gcrypto cash out, yung pinaka-keywords lang naman, di naman natin kailangan mag-form ng napakahabang words or grammar. Okay? So, hintayin lang din natin yung reply ni Gigi. Now, dito, ito yung sagot ni Gcash. So, bine-verify niya kung ano daw ba yung ibig sabihin nung null Gcrypto cash out. So, ang ibig daw ba nating sabihin kapag nagka-cash out tayo, saka natin nababasa yung null message or failed status in the app, or hindi daw ba nagre-reflect yung amount dun sa ating kinash out or dun sa ating Gcash. So, kailangan maging malinaw din tayo sa pagsagot and kailangan din natin linawin kung ano ba yung tinatry natin gawin or kung anong transaction ba yung gusto natin gawin kung mabasa natin yung null message, okay? So, tayo ba ay kasalukuyan nagbabay nun, nagsisell or nagka-cash out sa ating Gcash wallet? So, dito nilagay ko, meron ako nababasang prompt na null, error message to. So, kaya yan nilagay ko kasi hindi ko naman alam kung ano ba talaga exact na problem na na-encounter nyo, kung kayo ba ay nagsisell or nagbabay. So, dito nilagay ko na lang yan message na yan. And dito, sumagot ulit si Gigi. So, kailangan talaga natin ilagay dito kung ano ba yung tinatry natin gawin or kung ano bang transaction and kung kailan nangyari to. Okay? So, kailangan meron tayong malinaw na isasagot kay Gigi. So, kung tayo ba ay nagsisell or nagte-transfer na sa ating Gcash wallet. So, magkaiba kasi yan, di ba? Meron na tayong tutorial, tinuro ko na sa inyo na kailangan i-sell muna natin yung crypto na binay natin bago tayo mag-transfer pa-cash out dun sa ating Gcash wallet. Kasi once na mag-sell na tayo, mapupunta na yan sa wallet ng ating Gcrypto. Now, kapag nasa Gcrypto na yan, saka natin pwedeng i-withdraw papunta dun sa ating Gcash balance or Gcash wallet. So, ang pinili ko na lang dito dahil kailangan natin mag-indicate ay yung transfer to Gcash wallet. So, assuming na kayo ay nagda-transfer na papunta sa inyong Gcash wallet, then maglalagay na lang din ako dito ng date
Pero kung hindi nyo alam yung procedure kung paano ba talaga mag-cash out ng step by step dun sa may ating GCash, GCrypto, meron tayong tutorial niyan. Ilalagay ko na lang yung link niyan sa ating description, okay? So, kailangan naiintindihan nyo din kung ano ba yung step by step na paraan para makapag-cash out talaga, okay? So, nasa final na tayo. Dito, nilagay ko na lang, tina-transfer na yung ating pera papunta sana sa GCash wallet nung mabasa ko yung null message, okay? Medyo malabo din kasi yung mga nare-receive kong comments, pero pare-pareho lang kayo na ipakita ko na din naman sa inyo kanina yung mga sample ng messages na nare-receive ko sa may comment section. Puro null lang kasi and wala naman na further explanation kung ano ba yung ginagawa niyong transaction that time. Okay? So, ito yung naging details. So, kailangan din natin i-confirm. So, dito, yung ating null daw ba na nabasa ay hindi daw ba talaga nag-reflect sa ating GCash balance? Or nag-fail daw ba muna bago natin masubmit or bago maging successful yung transaction? So, kung meron tayong reference ID or meron reference ID yung ating transaction, kailangan natin i-input dito or ibigay kay GG para ma-check nila sa kanilang system, okay? So, assuming na meron kayong reference ID, halimbawa gumawa na kayo ng transaction and meron nag-pop out na null, ilalagay ko na lang dito yung aking reference ID, okay? Pero, syempre, wag nyo gagayahin ni akin dahil iba yung sa inyo. Pwede nyo makita yan sa may history ng inyong account. No, dito, tinipe ko null and medyo magulo na din yung nagiging sagot ko. Pero, in-include ko naman dito yung and didn't reflect in my GCash balance dahil alam ko na mas marami sa inyo yung nagtatry mag-cash out pero hindi nagre-reflect yan sa inyong GCash balance and wala kayong idea kung naging successful ba talaga yung transaction dahil meron nga nagpa-pop out na null. Pero kung iba yung naging pangyayari sa inyo, pwede nyo naman linawin yan sa ating comment section para sa susunod na gagawa tayo ng tutorial, mas malinaw yung magiging sagot namin kasi hindi pwede na mag-iiwan lang tayo ng comments na null lang din. Wala naman kayong sinabi kung ano bang transaction yung ginagawa nyo that time, okay? So, dito, nilinaw din sa akin ni GCash na yung aking sinusubukan ihingi ng solution is dahil nga meron ako nababasang null and yung funds or yung amount ay hindi nagre-reflect dun sa aking GCash balance. Okay? So, para daw ma-fix to, kailangan natin ibigay yung reference ID ng ating transaction or pwede rin naman tayo mag-send sa kanila ng screenshot ng description of the status page. So, yung screenshot na yon, pwede tayong pumunta dun sa history nga ng ating account and makikita natin yung kasalukuyang status ng ating ginawang transaction. Kasi minsan, nakalagay dyan, processing pa lang, hindi pa talaga siya natapos or successful. Pero dito, nag-include na din ako ng reference ID. So, thanks for confirming the details. So, ito yung sinabi ni GCash. So, kapag binigyan na kayo ng ganito, i-check nyo kung tama ba yung mga naisulat ni GG. Dahil kung hindi, pwede naman natin ulitin. So, make sure na tama yung reference ID na may ibibigay nyo. And mas maganda daw kung sa mismong GCash app natin to gagawin. Kasi mas okay nga naman para mas madali nilang ma-check yung ating account. Dahil dito tayo gumawa sa ating browser, pwede naman natin ulitin. Pero kung ano yung naging procedure natin kanina, kung ano yung mga tinype ko, pwede nyo na lang gayahin ulit yun. Pero gagawin nyo yun sa mismong GCash app. So, ituturo ko yan sa inyo step by step. And tandaan nyo na lang yung ating ginawa kanina. So, eto, kailangan lang natin magsagot ng form doon and tutulungan nila tayo, magbibigay sila ng response sa ating email or pwede rin naman dun sa mismong account din natin. Agad-agad yon, okay? So, mag-check naman agad nila yan sa kanilang system. Pero minsan kapag kasi madaming nagsasabit ng ticket, mas nagiging matagal yung ating
paghihintay ng kanilang tugon. So, how can I file a report? Sabi ko, dito sa GCash. Para mas malinaw kung saan ba talaga tayo. Pero, alam ko na sa ating GCash app dapat tayo magsabit nitong ticket. Para mas mabilis nilang makita or ma-check yung ating account. So, dito mas na-highlights na yung ating tutorial ngayon ay para sa mga taong nagtatry mag-withdraw then hindi nag-reflect dun sa kanilang account yung withdraw nilang amount from GCash or GCrypto. Okay, GCrypto po yung ating topic. Okay, so sabi ko dito, please assist me. Can I submit ticket form? Now, makikita nyo yung conversation namin ni Gigi. So, hindi pa kami tapos. And makikita nyo na magaling talagang sumagot si Gigi. Mas nag-improve. Kaya naman huwag kayong mahihiyang magtanong din dito sa my GCash customer service. Okay? Pero hindi pa to live agent ha. So, ayan, tinuturuan niya tayo kung paano ba yung dapat natin gawin. And kailangan lang natin i-verify kung correct ba yung information na nasagap niya or na-copy niya from sa answer natin, okay, kanina. So, tama naman. So, ang chinat ko dito, correct. And hihintayin na lang natin yung pinaka, niya. So, ito yung pinaka, ang tawag dito, pinaikti na niya. Ayan. So, pwede na natin itong i-copy kapag sa mismong GCash app na tayo gagawa, okay? So, yung kanina, okay lang kasi kailangan talaga natin magtanong din kay Gigi, okay? So, dito, ayan, magsasabit daw tayo ng ticket. So, ito yung mga details na pwede na natin i-copy para i-paste na lang natin dun sa may form, dun sa mismong GCash app. Pero, syempre, magtatanong pa rin tayo kung pwede bang dito na lang sa mismong browser tayo magsabit ng ticket or kailangan ba talaga natin lumipat sa GCash app. So, dito ang nilagay ko, submit now. Can I submit ticket right now? Or do I really need to open my GCash app? Yan, hintayin lang natin confirmation ni Gigi. Pag sinabing okay lang naman dito, so, okay na yon dahil meron, wait lang. For security and proper documentation, submitting a ticket for your GCrypto transfer issue is best done through the official GCash app or help center. So, mas best daw kung sa mismong app nga tayo magsasabit ng ticket. So, dahil na-verify naman na natin kay Gigi na sa mismong GCash app talaga dapat tayo magsabit ng ticket pag-usapang GCrypto. So, lalabas na tayo dito and i-copy na lang natin itong mga relevant na nagawa na ni Gigi or yung mga sagot natin kanina para hindi na tayo mag-form ulit ng mga isasagot natin. Okay? So, i-copy lang natin to dahil makakatulong yan sa ating pagsasabit ng ticket sa mismong GCash app. So, i-open ko lang aking GCash app. Alright, dahil nandito na ako sa loob ng GCash, pupunta lang tayo dito under ng profile. So, dito natin makikita yung help center. And may makikita tayo ditong help. Pero, okay din naman kung nasa mismong GCrypto kayo. Then, meron naman help button doon. Yun yung itap nyo, okay? Or kung kasalukuyan kayong gumagawa ng transaction, tapos nakita nyo yung error message na yan, pag may nakita kayong help button doon, yun yung pindutin nyo. So, dito, under ng categories, dito natin i-scroll papunta sa may left side para mahanap natin yung GCrypto. So, i-scroll ko lang. Now, pag nakita na natin yung GCrypto, i-tap lang natin yan. And here, hintayin lang natin mag-load. Dito makikita natin iba't ibang articles na pwede natin basahin. In some cases kasi, mali lang tayo na napindot so hindi nag-push through yung transaction. So, kailangan alam nyo din kung ano ba yung step by step na kailangan nyo gawin para mag-withdraw talaga. Or minsan may hinalang internet or may system error. Anyway, so kapag ayaw nyo naman magbasa dito ng mga articles about sa may GCrypto. So, dito makikita natin get help with GCrypto. And ito yung mga possible or yung sikat na topic regarding dito sa issue na to. And pwede rin natin i-tap dito yung CO7 articles para makita pa natin ibang articles.
So dito, para nga makapagsabit na tayo ng ticket, kailangan lang natin i-scroll pataas, okay? Then, dito sa pinaka-lower part, makikita natin dito yung Contact Us. So, ito yung kailangan natin i-tap. And katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, pwede tayong mag-back to zero. Pero kung ano yung mga binigay kong sagot sa inyo kanina, yun na yung ikakopy nyo, okay? So, dito tap natin Chat with Gigi. And sana form na yung ibibigay sa atin. Pero minsan naman form na yung ibibigay. So, alam nyo naman na kung ano yung ilalagay nyo dahil kanina nabanggit na din naman natin. Okay? So, dito i-greet lang tayo ni Gigi and ita-type natin dito sa may message box yung ating problem. Or kung gusto nyo, pwede rin naman kayo mag-suggest na agad na ticket form. So, ilalagay nyo dito sa bit ticket. And yung mga kaninang naibigay na sa inyo, pwede nyo i-paste yun sa may pinaka-box, okay, ng description or other additional information. Pero kung gusto nyo yung naging procedure ng kanina, yung step by step, pwede naman i-type nyo na lang dito yung problem nyo, yung pinaka-keywords, and kakausapin kay Gigi. And huwag kayong mahiya makipag-usap kay Gigi dahil as long as nailalagay nyo mabuti yung pinaka-keywords ng problem nyo, okay lang kahit hindi naman grammatically correct yung sinasagot nyo kay Gigi dahil maiintindihan agad yan dahil computerized nga ito, so matalino, okay? So, kung meron kayong mga katanungan pa regarding dito sa ating topic, iwan nyo lang yan sa ating comment section. And huwag nyo kakalimutan mag-like and subscribe. Thank you for watching and stay blessed everyone.